Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong mga bagong pahayag ni Senator Marcoleta. Mga birada niya laban kay Senate President Tito Soto. Sabi niya, Tito Soto malinaw na may kinikilingan. Paano may kinikilingan? Yung diskaya ay kalaban ng kanyang pamangkin, Mayor Vico Soto. Mga ganyan. Okay. Pakinggan natin ha. Sabihin niya kung ang direksyon na pupuntahan namin. Ilaban niya kung sakaling mas tama yung direksyon, nagdagan mo pa. Na yung diskaya, talaga naman kalabang politika ng kanyang pamangkin. Umuusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung ano sinasabi. Ito maliwanag na na may kinikilingan na Hindi mapigilang ilabas ni Senador Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa mga naging hakbang ng bagong Senate President na si Tito Soto. Nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung diskaya at binanggit yung mga labipitong, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig nito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng labipitong pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad eh. Ayun, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo. Pagka yung diskaya ang nagsasalita, ayaw niya paniwalaan. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwala niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kung mo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng na senador, gano'n ba? Bakit magugustuhin niya yun si Senate President? Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya, talaga naman kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento. Kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Ito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Yan. Hindi nagiging mabuti, lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Nasabi niya mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Dapat ganun. Hindi naman niya sinabi saan pa papunta yung gusto mong ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga po, kasi lumalita na para daw, ikaw tama ba yung pagkakalat? Na para bagat may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, Anong gusto niya mangyari? Dadagdagan ko yung sorry statement ng Diskaya? Hindi naman yun. Binigay niya sa akin yun eh. Dadagdagan ko. Bakit siya mag-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam ka naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng... Hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig. Kinailangan ko na utusan yung emissary. Pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin, nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan. Sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na sila may kagustuhan. Walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil pa pamangkin mo ang kalaban niya sa politika. Yo! Kasi kung ako ang Senate President, hindi ko magsasalita. Magiging neutral ako sa bahagi na yon, sapagkat mapupulaan ako ng tao. Okay, tayo naman sa in fairness kay Mayor Vico, no? Wala man tayong nabanggit ko lamang yun dahil doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara ng Representante. Kasi nga, doon napupunta yung usapin. Pagka doon nang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigyan niya ng credence. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. So yun. I don't know kanya-kanyang opinion tayo. May bumabatikos kay Senator Marcoleta. Bias daw siya. Mali ang direksyon, yung sinasabi niya, akusasyon. To me, hindi. Patas. Patas lang si Senator Marcoleta. Nasasayangan nga ako at hindi na ituloy yung kanyang investigasyon. Kasi nga, ang pakayaw daw nila na talagang tanggalin ay si Marcoleta para hindi na matuloy ang kanyang direksyon sa investigasyon. Natatakot sila eh. Ako yung pahayag ng mga Diskaya, nung una galit ako sa mga Diskaya eh. Ngayon, nung nagsalita sila, nararamdaman ko yung bigat ng kanilang
na inamin nila na nagnakaw sila, nanloko sila. Kaya lang, sabi nila na bahalang mamamatay kami sa kamay ng ilang politiko na pinangalanan namin kaysa yung buong sambayan ng Pilipino, 120 million na gusto na kaming laspagin, ano, natatakot sila sa taong bayan. Kaya napilitang magsalita para ilabas yung alam nilang katotohanan at sinabi nila yung I believe na buong puso nila, hindi sila napilit. Kilala na natin si Senator Marcoleta, congressman pa siya, may prinsipyo. Bakit niya i-edit, bakit niya pipilitin? So, ngayon, wala na. Ang diskaya, it's a pera. So, sino kaya ang magiging witness nila sa ano? So, aabangan natin sa susunod na mga araw o linggo, ano naman ang style ni Senator Lacson sa pag-iimbestiga. But nevertheless, ako, bigyan ko ng tiwala si Senator Lacson. Yung mga expose niya ay nakakahanga. Grabe ang corruption sa DPWH, sabi niya, mula taas hanggang baba. So grabe na talaga ang DPWH, lungga ng mga, I don't know, may word siya noon lungga ng mga kurakot, mga ano. But hindi naman lahat, okay? So, yes, siguro, DPWH, may mapapanagot, kontratista may mapapanagot, but I doubt, itong style nila ngayon, kung may mapapanagot na mga lawmakers o mga nasa likod. Sabi nga ni Mayor Magalong, Saldico, kasapi sa isang highly organized syndicate sa likod ng flood control anomaly. Paano mapanagot si Saldico? Nasa US. Babalik pa ba yun? I don't know. Baka hindi na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.